ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Miyerkules, Pebrero 18 na kita. Tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Maayong aga sa mga tagpalamati naton nga nakatutok sa ilang nga radyo kag sa aton nga Facebook page. Subong adlaw sang Miyerkules, Pebrero 18 matapos ang non-working holiday kahapon, Jen. Balik trabaho na kita. Apang subong nga Miyerkules, importante ini nga adlaw para sa mga Katoliko naton. Kay subong man nga adlaw ang Ash Wednesday o kon Miyerkules ang pagbadlis nga nagamarka sa pag-umpisa sang Kwaresma o kon Lenten season sa mga Katoliko. Back to normal na kita sa aton sining makuturan mga estudyante kag mga may trabaho. Sa aton mga dalanon, balik man ang trapiko. Especially sa gwa sa aton sining mga simbahan Katoliko ha, may mga aga pa kagina Ems nga nagpadulong sa simbahan agud magtambong sa Ash Wednesday kag magpabadlis balaan man naton nga ti kita ya as Christian nation sa bilog nga pungsod Pilipinas sa diin dominant kag madamo majority are members of Roman Catholic, no? Ti subong adlaw panugod sang ano ni selebrasyon sang sang aton nga Holy Week. That's why nga ginalauman naton nga madamo sa mga magapadulong sa simbahan para nga magpabadli subong iyang aga. By the way, unahon nato niyo kay do pila man ka bulan nga nangin malinong ang aton sini iyang palibot. Especially sa mga bulutuan, ginpuhag sang bomb threat subong iyang aga. Ang Iloilo Doctors College, na ano man kamay nyo yaman, yung patapos nyo lang yung selebrasyon ka Chinese New Year, tapos ara naman, ang mga sa likod sang pagpanabutahe nga niyo, mga first period, tubla sila klase, para nagginuwa ang mga estudyante sang Iloilo Doctors College, kag hasta subong, ongoing, ining clearing operation, kag investigation sang aton kapulisan. Ari dyan, no, alas 7, pasado alas 7 sang aga, sang anunsyo, no, ang administrasyon sang Iloilo Doctors College, pinagi man sa ilang official statement, no, ilang agin paibalo nga due to a security concerns, all class and all levels shall shift to online or alternative mode today, February 18, 2026, no? Inihalin mismo sa Office of the Administrator sang Iloilo Doctors College. Kag ilang ang ginapabalong nga ang mga estudyante hindi anay pagtugutan nga magsulod sa campus. Kag ang mga
empleyado ginapabalik no sa trabaho karon sa hapon, alauna sa hapon, no? Magluwas lang sa security, maintenance, and buildings and ground personnel. Amo na ang official nga statement, no? Official announcement sang Office of the Administrator sang Iloilo Doctors College. Subong lang gid na sang aga. So, hindi ka mo magsiling wala klase kay 1 p.m. Ginapabalik. May mga ginasunod lang ang mga Mga protocols. empleyado lang ni Jen, no? Oo. Ang mabalik sa 1 p.m. Pero ang mga estudyante, Laban-laban. ma-shift gid sila Oo. sa online. So wala gid sang klase ang mga estudyante, magluwas lang sa mga may mga clinical areas or iban pa gid nga mga naka-schedule nga mga laboratory didto sa may bahin sang Iloilo Doctors College. So empleyado lang ang mabalik karon alauna sa hapon. Wala pa ni gyapon madakpan niya. Ako sa likod sining mga pagpamahog gani. Iba siya mo manigyapon sila bla. Tandaan ta sang una Ems kung paano mangalot sang ulo si former ICPO Director Colonel Kim Ligada. Hamakon mo to ginaadlaw-adlaw to sang una. Hindi excuse kani ang ISAT University sa isa sa pinakamadamo na baton nga mga pamahog o kon bomb threat. Challenge ini subong sa aton sini nga kapulisan, especially sa kay ICPO Director Parilla nga ano ni siya nang sa intel ni siya sang PRO6 nagikan. Hopefully matumod no ang ining sa likod sang siniya nga mga pamahog. Knowing nga may ara na kita may bago na kita subong do anti-cybercrime office nga gininagurahan diri sa Iloilo City Police Office nga tanan nga mga online mga reports nga scam, pamahog ining opisina mo magatutok para nga matrace up ang ining sa likod sa mga pamahog. Niti tanaw nato na challenge ini sa aton siniya nga kapulisan subong nga madakpan ini kay grabe niya nga istorbo pagkatublag ang ginadulot sang siniya nga mga pamahog kasubong siniti. Isa pa lang daw first ini in 2026 Yes, no? kung hindi kita magsala Ems. Basi pang wala man naton tudlo no sa mga estudyante, pero kada mo abi sang angle nga dapat tan-awon no kung sino giman bala ang nagpadala sini, considering nga holiday kahapon no, isa man na ka anggulo dyan no, holiday kahapon no. Ano ay ang rason kung nga may bomb threat? Is it due to security concerns or basi luyag lang sinisang nagpadala dyan i-extend no ang holiday para hindi na magbalik sa eskwelahan, no? O ginapaandaman nato ng mga tagpalamati naton kag ang publiko, no? Nga ang paghimo sa bomb threat or bomb joke may kaangtanan ina nga penalidad, no? Nga posible ka pa mapriso kag may mga fines ina kag penalties, no? Kag pwede ka mapasakaan sang kaso. Hindi niya lahog, hindi niya joke time, no? Mo na gani i-relate naton dyan sa pag-umpisa sang Kwaresma or Lenten season nga dapat mag-reflect kita sa aton nga mga actions, no? Ang panugyan gani sang simbahan subong may mga ginatawag nga digital abstinence, no? I-control mo ang imong paggamit sang social media, sang imong cellphone, kag mag-practice ka sang self-discipline, no? Hindi lang ang usual na yang Kwaresma nga fasting is sa pagkaon sang karne, no? Every Friday, no? Kag subong nga Ash Wednesday. Pero ang digital abstinence nga pag-control sang imong social media usage, daw manami man nga i-practice naton subong nga maumpisa na ang Kwaresma dyan. Sa aton sini nga mga otoridad, halin sang una daw sang time lang nga nagrabe gid ang mga bomb scare, no? I-try nyo gid nga matultulan, madakpan para mapakita sa publiko ang konfirmasyon. Bala kung may ara gid man kamo sang madakpan para nga masampulan kay may madudla. Bala kay ti magsigi-sige nga amo ni kang hindi naton ma-trace up. Nagabalik-balik lang gid. So dapat i-sharpen naton ang mga strategy paano ini sila matumod, madakpan. Kay ti amo na bla ang iban na kisa kung i-ignore mo na, pwede man na, no? Kay ti ang goal sang sining nagapadala sang mensahe kisa daw papansin man lang. Kung i-ignore mo na, ti daw hindi man na magtuga gid sang scare. O galing kay ari na kita sa digital age. Once nga mag-send ganina sa mga mensahe, automatic send to many, send to all.
kag ang aton siniya nga mga natungdan nga mga departamento sa mga bulutuan automatic matawag dinaya sang kapulisan. Ti ko magdungan BMs no, 5 ka eskwelahan. Amo nang problema nga gasala-sala ang aton sini nga mga kapulisan. Nagalibot ang patrol nila pati uyang sa gasolina, uyang sa tanan-tanan. Daw na namian pa sila yung tanaw siguro gayon nito'y utoy ni sila kakadlaw kung mabalaan nila nga mapansin mo bala sila. Kag take note dyan ang tanan nga ginapadala ninyo nga message, joke man ina or trip, no? Gina-take seriously ina sang mga natungdan, no? Gina-take seriously ina sang mga administrator, sang kapulisan, pati sang aton nga mga in charge dira, no? Sa security. So, kinanglan mangin aware kita sa mga ginobra naton. Kung madumduman naton last year, no, may mga ginsampulan nga mga minor de edad nga ako no sang ila nga sala, pero kung hindi kaya minor de edad no, adult ka, di posible kagid magapangatubang sang kaso kag iban pagid nga fines and penalties may kaangtanan sa imo nga pag-joke or tripping. So bantayan naton karon ang dugang nga update Jen. So amo na gani nga ang challenge diri. Masiling naton nga ang ini nga mga nagapang sabotahe, masiling naton nga daw smart sila kuno abi, pero do hindi kita magpati nga ma-outsmart nila ang kung ano man ang teknolohiya kag ang mga agency naton, especially sa aton kapulisan. Hindi pwede guro masiling nga ti grabe ni sila, wala kami sang capacity to detect, to determine, to trace saka kun diin nagikan ini nga threat. Ti kun mag-amo na lang na permi bot silingon, it's like acknowledging nga wala ta mahimo sa siniya nga sahi sang pamahog kag pangsabotahe kag masulit na lang gid ini nga masulit. Doon normalize na. Manormalize na nga daw kulang na lang to nga magpalakpak hatag kumpiyansa sa mga hindi madakpan nga ti sigihon dali kay wala man ta madakpan. So importante gid ang pag-take seriously sa pagdetermine kung sino sini kay nga ang kaakig sang tawo, ang epekto siniya sa Buol. institusyon, sa opisina, sa bulutuan. Amo na iyang dako niya nga ang halit sini, ang epekto sini sa resources, sa kakapoy. Ti kung hindi niya matumod, daw makita naton ka budlay, kag budlay i-acknowledge nga amo gali na, medyo high-tech pagali ning mga nagapamahog. Compared sa aton sini nga abusuhon nila ang sistema no sa aton sini mga law enforcers, anti-cybercrime group nga nagatutok sini kung hindi sila madakpan. Mayo gina may masampulan si ICPO Director Parilla first quarter of 2026 no, ipakita naton ang ang capabilities no sa aton kakapulisan and cybersecurity measures naton agud hindi na magliwat pa ang ining mga kasubong nga mga joke time or tripping sang mga individual no nga wala Mayo lang gani sa kabuhi. tapos ng dinagyang Gani. isa ka concern sa una nga gusto sang kapulisan ta may Signal jamming or shutdown tungod sa mga immediate naton nga posible mabaton nga mga mensahe. Tigin patapos sila guro nagdinagyang paningkuan ang sa likod sini ang suspect kung sino sining sa likod sang siniyang pamahog kabay pa nga hindi na masulit pa. Wala na madugangan nga mga institusyon diri sa syudad sang Iloilo ang mga disturbo man no sa kasubo nga insidente. Anyways no, sa mga katuran naton nga nagapamangkot no, wala makayngagaw magpabadlis no ang schedule sang Harod Church no ari ilawagon bala naton sang misa kaina may 5:30 AM nga misa, 6:30 AM no. Ang sunod nga misa kung sa diin pwede kamo katambong no, alas 12:15 sa hapon, alas 5:30 sa hapon, kag alas 7 sa hapon. Iniya misa, no? Ang imposition of ashes naman yan, no? Nga pag-aktual na nga pagbadlis, may ara kita alas 9 sa aga, alas 10 sa aga, alas 3 sa hapon, kag alas 4 sa hapon. So sa mga empleyado naton nga luyag maghingagaw, amo na naka-flash sa screens naton sa Facebook page ang schedule sang misa kag pagbadlis sa May Haro Cathedral. No, ang mga iban nga mga simbahan, no, kadamo sa mga simbahan diri sa syudad sang Iloilo, may mga naka-schedule man siguro sila diyan nga schedule sang pagpadlis.
Sa iban pagid nga balita lokal, no? Ang padayon nga pagpasalig ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas amo niya may kaangtanan dyan sa mga nasunugan, no? Dito sa Barangay Benedicto Haro. Ano-ano bala ang mga assistance, no? Nga ginhatag sang Iloilo City Government sa mga biktima sang sunog dito. Ari bala pamatian naton ang pagpahayag, no, ni Miss Joy Fantelaga, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. We will make sure nga ang tanan nga naapektuhan sang sunog sa Barangay Benedicto Haro ang makabaton sang financial assistance halin sa Iloilo City Government kag ginapasiguro man sang aton nga alkalde Mayor Raisa Treñas nga may ara gid sila nga bulig nga mabaton, no, samtang naga-recover sila kag makaumpisa liwat kay sa latest nga record sang aton nga City Social Welfare and Development Office nagalabot sa 83 ka mga panimalay ang naapektuhan, 80 diri ang totally damaged kag 3 ang partially damaged based ini sa 11 PM nga record sang aton nga CSWDO. We have around 106 ka mga families o 366 ka mga individual ang naapektuhan. So immediately kahapon sang natabo ang ining sunog, ang aton nga CSWDO kay may dedicated gini siyang division sang CSWDO naton nga once nga may ara sang emerhensya katulad sang sunog, bagyo, dasig na lang ang pag-activate naton kag pag-deploy sang aton sining team, no. So immediately magin-deploy kita nga team para nga magpatigayon sang assessment kag validation sa mga nasunugan naton nga mga pumuluyo dira sa may Barangay Benedicto sa distrito sang Haro. And gin-activate naman ang aton nga community kitchen para masiguro naton nga may ara sang pagkaon ang mga naapektuhan naton nga mga individual kag ang aton nga multipurpose hall amo ni ga serve subong as our evacuation center kag providean man sila sang mga non-food items, no, ilang mga tululugan like folding bed, habol kag ulunan, no. Kag ang aton nga alkalde, we have this close coordination man sa barangay kag sa iban pagid nga mga city departments para nga mapadali naton ang paghatag sang dugang nga bulig kag support man sa mga naapektuhan sang sunog dira sa may Barangay Benedicto sa distrito sang Haro. Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Joy Fandelaga Gorsal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, no? So, ang pila sa mga ginhatag, no, sa Iloilo City Government dyan magluwas sa mga hot meals, no, kag regular nga pagkaon sa mga biktima. May ara kita sang mga hygiene kits, mga galamiton gid nila, no, mga pantulog, mga lunan kag iban pagid may mga diaper man kag iban pagid nga mga kinanglanon sang mga naapektuhan didto sang sunog sa may Barangay Benedicto Haro. Ti sa aton nga mga kauturan nga kung gusto ninyo dira hatag sang bulig sa aton nga mga kauturan, pwede ka mo ka padulong dira sa may Barangay Benedicto. Kundi kita magsala may may assistance sa ginhatag aton sini nga city government kung totally damaged o kung partially damaged ang imo sini nga balay. No? Okay, may Atipan Center na da sila, no? Tanan nga mga kinahanglanon sa aton sini mga kauturan. Ang importante gid dira nga wala sang kabuhi nga nalagas kag lesson sa aton tanan-tanan nga basta kalayo gani. Hindi gid naton talikdan, hindi gid naton pagpabayaan, mangin vigilant kita. Especially nga damo activity subong ang aton nga Fire Prevention Month nagahilapit na, isa na lang guro kasi mana masubra, manog Marso na kita. Dapat nga i-maintain naton ang ang paghalong, ang pagpabilin nga safe, pag-off sang main switch, mga appliances nga ginagamit naton sa subong para nga hindi naton hindi ta mabiktima sang
kalayo. Imagine, no? Masobra 80 ka mga pamalay, gidya ang Tamo. gilamon sang kalayo, totally damaged na, no? So, grabe kada ko nga sunog. So, kabay pa, no? Nga maproseso naman ang mga financial assistance, no? Halin sa Iloilo City Government. Kung di ko magsala daw, 10,000 pesos ang assistance para sa totally damaged, kag do 7,000 gen ang assistance para sa partially damaged, no? So sa mga kauturan naton nga luyag mag-donate maskin ano pa na, no? Bayo, kagamitan, no, or pagkaon, relief goods, pwede man kamo makipag-coordinate sa City Social and Welfare Development Office, no? Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:54 sa aga. Clear na ko no ang Iloilo Doctors College sa Bomba. Bago lang natapos ang clearing Inspection. operation sa aton nga Explosive and Ordnance Division, kaupod sang K9 unit sang ICPO. Tanan nga pamusod siguro gin check, Libot. no. Kag hopefully mangintayo yun ang operasyon, although nga sa aton nga mga estudyante balik sila sa online na Classes. klase nila. Ang mga empleyado ti after lunch ma-resume ang ila siniya nga trabaho. Importante safe kita sa aton sining mga kauturan. Anyways, no, maghalong kita tanan, no, and stay safe kita tanan, no. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:55 na sang aga, wala na kita sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Pero antes kita magtakop dyan, matamyaw lang kita sang happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sa ilang nga birthday, especially sa akon nga amay. Happy birthday kay Lorenzo Santiagudo nga nag-celebrate Happy sa birthday! iyang nga birthday subong nga adlaw sang Miyerkules. Happy birthday, good sir. And sa tanan man nga nag-celebrate sang ilang nga birthday again, happy birthday sa inyo nga tanan. Wala dito sang oras diri sa Iloilo Morning. Sa liwat kami ang inyo alagad. Janelle Baclay, Kag Emerald Santiagudo kita ay kita liwat buwas nga adlaw diri lang sa Iloilo Morning. From good friends and true. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.